Kinaumagahan, naging madali sa aking magpalusot dahil salong-salo ako ni Corinne kagabi. Tulog na tulog din si Noah, kaya naman walang nag-interrogate sa akin. Nagpatuloy si Wade sa pagre-record ng iilan pang kanta. Isa lang yung nagagawa nila sa halos 5 araw. Matagal kasi ang rehearsal at may revision pang ginagawa. Bawal naman siyang sagarin kasi baka mapaos. Hiningal ako sa kakatakbo papunta ng office ni Mr. Manzano. Nandoon kasi ang buong banda ni Wade at pinatawag niya daw ako di umano para mag-style sa kanya. Hindi ko alam yun ah. Ano pa bang kailangan kong i-style sa kanya? Ako naman yung gumawa ng suit niya at mukhang alam niya naman kung paano dalhin ang sarili niya. I doubt if he really needs me right now or he just playing around. Andito na si Rina, sabi ni Adam nang pinagbuksan ako ng pinto. Thanks. Pinaypayan ko ang sarili ko at pinunasan ng pawis. Ngumisi si Zach at bigla akong niyakap. Nabigla ako sa ginawa niya. Zach! Sigaw ni Wade. Tumatawa na si Zach at kinalas ang pagkakayakap sa akin. Ang gwapo-gwapo ni Wade na nakasimangot kay Zach. Handa na siyang suntukin si Zach nang nilapitan siya ni Adam. Dude, stop it! 2 oras na lang awards na. Hindi pwedeng magkapasa ang isa sa inyo. Awat ni Adam kay Wade. Asos, ito talaga si Wade. Hindi ba pwedeng friendly hug? Tumawa si Adam at umupo si Wade sa inuupuan niya kanina nang dumating ako. Napakamot ako sa ulo. So, sorry I'm late. Hindi kasi ako nag-expect na magkakaroon ako ng jote ngayon. Sabi ko. Unti-unti akong lumapit sa nakasimangot na si Wade. Ngumiwi siya at kahit ganon ay sumasalida pa rin ang kanyang dimple. Hindi ko matanggal ang titig ko sa kanya. Ang gwapo niya talaga. Lalo na ngayong suot niya ang suot na ginawa ko. Rina, thanks sa suot. Sabi ni Adam sabay tapik sa balikat ko. Walang anuman. Sagot ko at ngumiti sa kanya. Kahit malawak ang opisina ni Mr. Manzano, hindi ko alam kung opisina kasi mukha ng bahay. Napunan pa rin ito ng buong banda. Hindi lang naman pala sila yung minamanage ni Mr. Manzano. Nakita ko rin ang isang teen idol na magaling din kumanta sa isang table na umuupo at nakikinig sa kanyang iPad. Marami rin akong nakitang mga pamilyar na mukha. Pasensya na, hindi uso ang TV sa bahay. Rina, can you fix my hair please? Sabi ni Wade sabay turo sa magulo niyang buhok. Oh, okay. Kinuha ko yung haircut product na paborito niya at inilagay sa kamay ko bago hinaplos ang buhok niya. Hindi mo naman kailangan ng ganito eh. Kahit na anong gawin sa buhok mo, ang gwapo mo pa rin. Ngumisi ako sa kanyang refleksyon sa salamin. Habang hinahaplos ko ang buhok niya at nagtatawanan tungkol sa isang artikel sa magazine ang kanyang mga kabanda, ay mahigpit niyang hinawakan ng kamay ko. Tinaas ko ang kilay ko. Bakit? Ngumisi siya at hinila ako sa harapan niya. Hindi ko mapagtanto kung ano ang gusto niyang mangyari. Napatingin ulit ako sa salamin para tignan ang refleksyon ng mga kabanda niyang nandoon pa rin at nakatitig sa magazine sabay hagalpak sa tawa. Ano wait? Tanong ko. Umiinit na ang pisngi ko. Patay, baka mahalata kami. Hinila niya ako pababa. Para bang sinusubukan niyang paupuin ako sa gitna ng hita niya. Bumuhos agad ang daan-daang alaala sa otak ko. Naaalala ko yung pagkakataong nahihiya siyang mag-confess sa akin tungkol sa nararamdaman niya. Naaalala ko ang lahat. Naaalala ko na hindi nga pala siya sanay umamin at pag-usapan yung tungkol sa nararamdaman niya noon.
Palagi siyang namumula, kaya pinili niyang nakatalikod ako sa kanya habang sinasabi niya ang lahat ng iyon. Wala akong nagawa kundi umupo sa gitna ng hita niya. Wait, mahahalata tayo nito. Sabi ko sabay sulyap ulit sa mga kabanda niya. Nakita kong tumititig na si Adam habang ang dalawa, si Zack at Austin, ay nandoon pa rin sa magazine ang buong pansin. Wait, si Adam mo? Bulong ko. Pero imbis na itulak niya ako palayo para walang makahalata sa amin, ay niyakap niya ako galing sa likuran. Naaalala mo ba ito, Rina? Tumindig ang balahibo ko sa liig sa bulong niya. Oo naman. Narinig ko ang pagngisi niya sa tainga ko. Napatingin ulit ako sa mga kabanda niyang nagkukwentuhan na ngayon na parang walang nangyayari sa gilid nila. Hayaan mo sila. Alam nila yung tungkol sa atin. Ni Wade. Ano? What if it's going to liquid? Bakit mo sinabi? Nasa France ka pa lang, alam na nila. Nothing's new, Rina. Sumulyap ako sa mga kabanda niyang hanggang ngayon ay walang pakialam. Ngayon, napagtanto kong hindi naman pala lahat ng tao sa mundo ang may pakialam kung sino ang love nito. I'm grateful for that. Buong buhay ko, pakiramdam ko kailangan ng approval para mahalin ang mahal mo. Ate Maria. Napatalon ako sa tinawag na pangalan ni Wade. Po? May biglang lumapit sa aming matanda na may bitbit na kape. Umiinom siya habang nakikinig sa sinasabi ni Wade. Nasaan yung binili ko nung isang araw? Tanong ni Wade kay Ate Maria. Nasa drawer. Sabay kuha niya sa drawer, malapit sa inuupuan namin ni Wade. May isang malaking box siyang nilapag sa harapan namin ni Wade. Nihitafot ako ni Ate Maria. Kasya yan, Wade. Anya, at pumihit siya para bumalik sa pwesto. Ano yan? Tanong ko kay Wade, sabay bukas doon sa box. Naaninag ko ang isang baby pink na dress. Simple ito at maganda. Conservative, see-through yung nasa upper chest. Puno pa ito ng maliliit na crystals. Sa ilalim nito ay isang silver na sandals. Ano to? Hinalikan niya ang buhok ko. Sasama ka sa awards as Austin's date. Hindi pwedeng si Adam kasi kasama iyong asawa niya. Mas lalong hindi pwedeng si Zack. Kumunot ang noo niya. Nakakontrata ang pagsama ni Sean sa akin tonight. At alam mong ayaw ko ng ganon. So I'm still bringing you as my date in disguise as Austin's. Ngumisi siya. Aha! Napatalon ako sa biglaang pagsigaw ni Zack. Sinabi mo na ba? Date ko siya, di ba? Asa Zack, sige na rin na. Magbihis ka na. Sabi ni Wade. Wade, are you sure about this? Hindi ba ako mapaghahalataan? Tanong ko. Hindi. Kung hindi ka tsatsansingan ni Zack, hindi talaga mapaghahalataan. Kung tsatsansingan ka niya, baka maibulgar kong bigla, kaya lumayo ka sa kanya. Napakamot ako sa ulo sa sinabi niya. Is this really true? Napatingin ako kay Austin. Hindi kami close nito at medyo tahimik siya kaya hindi ako sigurado kung okay lang. Okay lang. Ngumisi siya sa akin at nagpakita ng approve sign. Kinantihan ko rin siya ng ngiti at kinuha ang damit na binigay ni Wade sa akin. Ako na mismo ang nag-ayos sa sarili ko. Ayokong mag-hire pa si Wade ng makeup artist para lang ayusan ako gayong kaya ko naman. Nahihiya nga ako kasi nag-abala pa siya sa damit ko. Napangiti ako habang tinitignan ang mukha sa salamin. It looks really good on me.
Rina? Dinig ko ang boses ni Wid sa labas. Nasa loob kasi ako ng CR sa office ni Mr. Manzano. Kasya ba? Tanong niya ng humahalakhak. What's so funny? Napatingin tuloy ulit ako sa damit ko. Hindi ko kasi tinanong yung sukat mo. Dumarisulong ako sa isang butik para bilhin yan. Sinukat ko yung bandang bobs. Napatingin ako sa bobs ko. At naisip kong ganun yun kalaki. Tapos yung baywang mo, ganito kanipis. Tapos yung likod. Wait. Pinagbuksan ko siya at naabutan ko siyang nakangisi at inakting yung paghahawak niya sa bobs ko. Hinampas ko ang braso niya. Tumigil ka nga. You're just really perveribas. Humalakak siya at nihid to foot ako. Sabi kasi nila, pag memorize mo yung katawan ng babaeng mahal mo, hindi mo na kailangan ng sukat nila para malaman kung kasya ang damit. Kumindat siya at hinawakan ng bewang ko. You look really beautiful, Rina. Dagdag niya. Uminit ang pisngi ko at naalala ko na sinabi rin ito ni Liam sa akin. Thanks. Bakit kaya ang tagal matapos ng awards? Tanong niya sa akin. Hindi pa nga nagsisimula. Matatapos na agad. Ewan ko. Gusto ko na lang matapos siya agad. Tumawa siya. Don't you care about the result? Pwede kang manalo. Nagkibit balikat siya at hinila ako. Let's go. Ayaw ko talaga sa showbiz. Iyon ang napatunayan ko sa sarili ko nang nakarating na kami sa binyo gamit ang isang limousine. Hindi ako hiyang sa mga taong plastikang nagbabatian. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero madalas ay ganun ang nakikita ko. May red carpet na nakalatag papasok doon at maraming reporters at media ang nakaabang. O na syempre, si Wid at si Sean. Naiinis nga ako kasi pumipiit siya para tignan ako. I don't wanna attract much attention. Si Adam at ang kanyang magandang misis ang sumunod. Nang si Zack naman, ang lumabas ay panay ang post niya sa kamera na parabang siya ang hari. Pagkalabas naman namin ni Austin, dire-diretso lang yung lakad namin. Buong akala ko ay payapa kaming makakapasok sa loob, pero nagkamali ako. Austin, who's your date? Tanong ng isang reporter. This is Rina, Wade's. Napakamot siya sa ulo. Designer. May namamagitan ba sa inyong dalawa? Pakiramdam ko na ubos yung dugo ko sa tanong niya. Wala, she's just a friend. Ngumisi ako sa reporter at tumango. Friend zone? Tumaas ang kilay ng reporter, sabay sulat sa isang notebook. What? Smile. Napilitan akong mag-smile kahit sa awkward at nakakainis na sitwasyon na iyon. God, I hate showbiz. Sorry, not really fond of facing people. Sabi ni Austin sabay nahihiyang ngiti sa akin. It's okay, pareho pala tayo. Hindi rin ako marunong makihalubilo masyado. He grinned. Nakakaya eh. True, kung hindi lang dahil sa apelyido ko, hindi talaga ako makikilala noon. Nang nakapasok na kami sa loob, umupo ako sa gitna ni Wid at Austin. Magkatabi si Wid at si Sean, pero sa akin si Wid humihilig. Humihilig naman ako kay Austin kasi ayaw kong bigyan ng kahulugan ang closeness naming dalawa. Maraming kilala si Sean, kaya sosyalan dito. Sosyalan doon, batian dito, batian doon. Si Wid naman, panay ang ngisi at kaway-kaway lang sa mga kilala niya. Hindi maiiwasang mapapatayo siya para magkaroon ng picture sa ibang artista, lalo na yung mga nalilink sa kanya noon. Why did you ever leave? Sabi niya nang umupo ulit siya galing sa mahabang pictorial session.
Ayan tuloy, nag-showbiz ako. Napatingin ako sa kanya. Ngumisi lang siya at tinaas ang kilay. Nagsimula na ang buong awards. Bala ko talagang makinig at manood kasi ito ang unang pagkakataong makakapunta ako dito live. But I think this is going to be my last to. Like I said, I hate showbiz. Kasabay ng pagsisimula ng awards ay ang paggapang ng malilikot na kamay ni Wade sa hita ko. Ginagalaw ko ang hita ko para mabulabog yung kamay niyang nakapermi lang naman doon. Wade, the camera! Galit at pabulong kong sinabi. Bahagya niyang itinago yung kamay niya nang tumutok sa amin ang kamera. Pero nang bumaling ito sa iba ay ibinalik niya doon. How can I concentrate? Iilang mga kanta, artist, movies, MTVs at kung ano-ano pa ang nabigyan ng award pero wala pa rin ako sa ulirat ko. Gumuguhit siya ng circle sa hita ko. Hindi ako sigurado kung anong ginuguhit niya pero maraming circles at madalas din ang triangle. Wade, what are you doing? Halos mapatili na yung bulong ko dahil nakikiliti na yung ginagawa niya. Ipinatong ko na yung legs ko sa kabila para maipit yung kamay niya. Baka kasi hindi ko mapigilan yung pagtili ko kung di ko yun gagawin. Stop it! Oh no, you're blushing. Bulong niya. Oh my God! Kinagat ko na lang ang labi ko at diretsong tumingin sa patapos ng performance. Ginagalaw-galaw niya ang daliri niyang nakaipit sa legs ko. Napatingin na ako kay Austin na pumapalakpak na sa ending ng performance. Pumapalakpak na rin ako at nagkunwaring nanood talaga ako. Hindi ka ba papalakpak, Wade? Tanong ko para sana mabawi niya yung kamay niyang nasa gitna ng mga legs ko. Hindi. Boring. Humalakhak siya. Oy, ang ganda kaya. Sabay siko ni Sean sa kanya. Natitigang na ako dito at napaparanoid na baka may makalata at may makakita sa kami niya. Binalik ko sa dati yung position ng mga legs ko kaya na-expose ulit yung kamay ni Wade. Wade, kamera ulit. Sabi ko para may tago niya naman yung kamay niya. And now, the Artist of the Year Award gusto. Nag-drum rolls. Imbis na itago niya ang kamay niya, ay hinipon niya ang legs ko pataas sa hita ko. Mapapamura na talaga ako ng malakas kung hindi siya titigil. Going out! Sumabog yung confetti. Suwer sa sabog na rin ata ang utak ko dahil sa kawalang hiyang ginagawa niya. Tumayo si Zach, Austin at Adam. Siya, hindi. Bad trip. Anya. I'm almost there. Humalakak siya at tinignan ako. Bumuhos ang palakpakan at hiyawan para sa kanila. Ribas, it's your time to shine. Pero parang wala lang sa iyo ang lahat ng ito. What are you? Pumalakpak din ako. Kahit na hindi pa ako nakakagit over sa ginagawa niya, mabilis pa rin nag-register sa utak ko na isa silang big hit dito sa Pilipinas. They're on top. He's on top. Siyempre, talented talaga siya. Hindi natin iyon maitatanggi. Ngumisi siya at nakipag-high five sa tatlo niyang kabanda. Umakyat silang apat sa stage. Si Wade ang nauuna. I'm so proud of him. Pumalakpak ako hanggang sa sumakit yung palad ko. I'm just so proud of him. Thank you so much for all your support. Sa lahat ng taong nasa likod ni Mr. Manzano, Mr. Reyes, Madam Cheng, Moon Records, salamat. Fans, para sa inyo to. At syempre higit sa lahat, sa Panginoon. Dahil kung hindi niya kami binigyan ng inspirasyon, hindi namin to makukuha. Thank you. Kung hindi namin napagdaanan ang lahat ng sakit na dinaanan namin noon, wala kami dito. Thank you.
May nagbara sa lalamunan ko. Hindi ako makahinga ng malalim. Binigyan sila ng masigabong palakpakan ng mga audience. Nag-standing ovation pa si Sean at ilang mga nasa unahan namin. Napatingin ako sa mga tao sa likod. Maging sila ay nag-standing ovation. Tumayo rin ako para pumalakpak para kay Wade. Nahagip ko yung titig niya. Nakahawak siya sa trophy at ipinapakita niya iyon sa akin. Hindi ko maiwasan ang pumumuo ng luha ko. You made it to Wade. At naniniwala akong kahit wala ako dito, kaya mo yan. You have the talent. You have the charisma. You are an artist. I love you, Wade. I truly do.